Our message this morning is entitled Christ, the Sinless Substitute, which will be delivered to us by Deacon Johnny Gran. Good morning po sa ating lahat. Magandang araw at pagpala sa Panginoong Hesus sa umagang ito. Ang ating pong pag-aaralan ay ayon kay Reverend Antonio Ormeo, yung kanyang Bible Truth Illustrated na gusto niya pong ipamahagi sa atin, especially sa ating mga hindi pa nakakatanggap at nakakilala sa Panginoon. Si Kristo ang ating walang kasalanang handog. Christ is our sinless substitute. Team verses po natin ay 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ibigay mo po sa aming lahat ang kaunawaan ng salita mong ito. Ito'y napaka-tibay at napaka-makahulugan na malaman namin ang katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa amin na isang napakabuting tao na 100% man pero 100% pong Diyos. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon na ipahayag ang salita mong ito. Sa pangalan ng Jesus at ang banal na Espiritu ang mag-guide sa amin. Amen. Madali lang po ito para especially Tagalog. Kaya medyo surprise, di ba? Yan. Medyo itim kasi wala akong mahanap na nung anak ko ng red o kaya ano. Bagay, yung cross matagal na rin yan, nagkukupas yan Kahoy lang po yan. Yan po si Kristo. Namatay para kay Juan de la Cruz. Yan pong Juan de la Cruz, common po yan. Usually, yan po ang nagbigay ng pangalan ni Pastor Reverend Antonio Ormeo na pag sinabing Juan de la Cruz, pangkalahatan po yan. Common. Kasi yan po ang pinakamarami sigurong apelyido dito sa atin sa Pilipinas. Maski yung ibang tao, ginagamit yan talaga. So, ang sinasabi ni Juan de la Cruz, si Kristo ang aking walang kasalanang panghalili. Ang kasalanan panghalili sa matuwid na namatay sa krus para sa hindi matuwid. Yan po yung mensahe ni Juan. Dadako po tayo kay Kristo. Sino po si Christ? Sino po si Kristo? Si Kristo ay dumaing at dumadaig sa sanlibutan, kundi sa pamagitan ang dumadaig sa sanlibutan, kundi yaong nananampalataya si Jesus ay anak ng Diyos. Ang totoo po talaga, ang pinaka-tempo ng ating topic ngayon ang paano natin matalo ang sanlibutan. Ang number one kasalanan po ng tao, ang aking pagkaalam, ang itakwil mo si Kristo na Diyos. Yan po. Kasi maraming mga sekto na sinasabi nila si Kristo Diyos, ang Diyos Ama lang, pero wala si Kristo. Ibig sabihin, hindi po tayo makapunta sa Diyos, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Ito po sa pangalawa, si Kristo ay walang kasalanan, perfect. Siya po ay perfect sa salita, sa gawa, at sa isip. Sa loob ng 33 taon na pinamuhay ng Panginoon dito sa sanlibutan, wala po siyang kasalanan.
Yung hindi nakakakilala sa ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging kanyang katwiran ng Diyos. Madali po, di ba? Madali lang, tapos na tayo eh. Ito po, si Kristo ay buhay magpakailanman, alive forevermore. Ang importante po, si Kristo na buhay. Pag hindi po nabuhay si Kristo, patay po yung ating pananampalataya. Useless. Uwi na tayo. Wala kwenta ang pananampalataya natin. Si Kristo na buhay, ang Diyos talagang live forevermore. Hindi siya, namatay siya, in a 3 days, nagbangon, di ba? Kung hindi nagbangon si Kristo, wala tayong pag-asa. The fourth one is dakila. Taga-Epeso 2:9. Tagalog na Tagalog, ano? Kaya nga siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan, lalo na sa lahat ng pangalan. Lahat ng mga tao, sa ilalim ng lupa, sa ibaba ng lupa, sa langit, lahat yan sasamba sa Panginoon. Tayo lang, dumaan. Yung lumabas lang yung judge sa korte, tayuan na tayo lahat, di ba? Parang ginagalang natin. Ito po iba. Si Kristo talaga buong masisi impyerno. Magdadasal sila, magpupuri sa Panginoon. Itinaas niya ng Diyos. Ang kapangyarihan niya talagang grabe, di ba? Alam mo, totoo lang, sa impyerno, ewan ko ba, napakahirap sa impyerno, pero dinanas ng Panginoon ang hirap niyan. Ang impyerno, ang apoy, hindi namamatay. Ang uod, hindi rin namamatay. Ang pera mo, ito, ano ko, parang binigyan ko ng halimbawa, parang, asa akin, ito may sarili lang. Sabi ko, baka may time out doon. Kasi magdadasal din sila sa Panginoon, nagpupuri sila sa Panginoon. Time out. Hindi, sabi niya. Sabi ko, magdadasal ka rin, pero andun pa rin yung uod sa katawan mo. Ganun ka. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, ng Diyos sa kanya exalted, takila. At sa heaven, sa langit, nandun po ang Panginoon sa mga gawa 1:11. Sa langit, ito ang si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakita pagpaparoon niya sa langit. Kung ano po yung nung araw, nung panahon ng time ni Jesus, tumitingala po ang mga apostol na si Kristo po ay umakyat sa langit. Nakikita ang kapangyarihan na iniwan na ng Panginoon ang mga alagad, pansamantala, at sinabi niya, ako'y babalik. Dadako naman po tayo sa sino po si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz ay anak ng tao. Ganun po kaliit ang tao na isang uod na anak ng tao na isang uod. Ganun po tingin ng Diyos sa tao, no? Maliit lang, isang uod. Walang kwenta sa Panginoon tayo, pero binigyan tayo ng halaga ng Panginoon para tayo ay maligtas. Pangalawa po ay makasalanan. Si Juan de la Cruz ay napakadumi sa harap ng Panginoon, makasalanan. Ano po sinabi sa mga taga-Roma 5:15? Ganun pa kaliit, dadapwat ganun din ang kaloob ng walang bayad na hindi niya ng pagsuway, sapagkat kung ang pagsuway ay isang nangamatay ang marami, lubha pang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya sa isang lalaking si Jesucristo. Alam mo, ito may istorya din ako. Masalamat ako sa tatay ko. Hindi kami nasama ron sa isang nagkasala na ninuno natin na maraming nadala sa impyerno. Pero sa pamagitan ng aking ama na nakakilala siya sa Panginoon, to cockpit, sa bungero kasi tatay ko to pulpit, naging
alagad siya ng Panginoon nung dati sa bungero siya. To cockpit, to pulpit. Ganun po ang tatay ko. Kaya kami ay, sinasabi mong second generation, tapos ng tatay ko, kami ang sumunod, maiksi lang ang aming lahi na nakakilala sa Panginoon. Ganun pa man, kami nagpapasalamat sa Panginoon na nakikilala namin ng Panginoon sa isang taong nagkasala at nawala sa Panginoon, pero merong isang Diyos na binigay na si Jesus Kristo para mamatay sa ating kasalanan upang tayo ay maging matuwid. Ang sunod po ay patay sa Espiritu. At kayo'y binuhan niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang sa mga kasalanan. Ayan po. Kaya po medyo nagalit ang Panginoon dyan eh. Ayaw niya, napakatigas ang ulo natin. Hindi natin kinikilala ang Panginoon. Ngayon dito si Juan, nakita natin na gusto niya talagang masave. So, maski nasabihin mong makasalanan siya, pero pinatay siya sa Espiritu dahil wala na siyang pag-asa. Ang totoo niyan, mga kapatid, mga kaibigan, pag tayo ay hanggat buhay tayo rito, kailangan malaman natin ang katotohanan. Hindi natin malaman, baka paglabas natin, may tamaan tayo ng ng kung anong hindi bagay, matay tayo, hindi tayo papapunta sa langit kasi hindi natin pa tinatanggap ang Panginoon. Kaya ngayon pa lang, intindihin natin ang Panginoon na tagapagligtas na namatay sa atin. Para ready tayo, kung mamatay man tayo ngayon, kunin tayo ng Panginoon. Mas sabi mo, hindi naman pinipili yung edad yan eh. May bata nga na mamatay eh. Matanda, hintayin na lang mamatay. Oh. Kaya ang importante ay malaman natin ang katotohanan hanggang dito pa lang tayo sa lupa. Ayan po, katulad po sinabi ko, na si Juan ay hinatulan dahil hindi siya nakakilala sa Panginoon. Ngunit, makikita po natin kanyang desisyon na ang Panginoon ay makikita sa kanyang buhay. Sapagkat ang kabayaran ng kamatayan ay kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam mo po yung separation ng pagka namatay ka, yung separation ng kaluluwa at espiritu sa katawan. Yun ang hiwalay na katawan, mamamatay na yun, mabubulok na yung katawan. Tapos ang eternal life, yung ating buhay na walang hanggan, na nakikristo, ay doon tayo sa langit. Tapos tayo namatay, hindi kay Kristo, doon tayo habang buhay sa impyerno. Yan pong paghatol. Ang kasalanan ang siyang magdadala sa atin sa dagat-dagatang apoy. Impyerno. Marcos 9:44. Ito po, yung impyerno na yan doon po ay hindi namamatay ang uod. Alam niyo po, 3 beses sinabi sa Bible ang uod ay hindi namamatay at ang sa 44 ng Marcos at sa yung 46 nandoon rin po ang uod ay hindi namamatay at ang apoy hindi namamatay hanggang doon sa 48 ng Marcos. Yan po ang ng atin paghiwala tayo sa Panginoon. Medyo wala tayong intensity yung pahayag ko, Parang seryoso tayo. Ayan, ito po, si Kristo ay naging anak ng tao. Para, ikinuha niya yung katatayuan ni Juan de la Cruz. Naging makasalanan si Kristo, hindi makasalanan. Ibig sabihin, yung inako niya, ang kahirapan yung magiging katatayuan ni Juan, inako ni Kristo. Ang naging makasalanan si Kristo, hindi naman siya makasalanan. Ibig sabihin, yung ginawa ni Kristo kay Juan sa atin lahat, ay inako niya para si Juan at tayong lahat ay maligtas. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang sa mga kasalanan.
Ibig sabihin po, binuhay si Juan dahil si Kristo ang namatay para sa kanya. Ganun po. At si Kristo ay ang hinatulan na pangako sa krus. Binata lahat ng hirap nung dali niya yung krus papunta sa Kalbaryo. Binata niya talaga yung hirap. Inako niya si Juan, inako niya tayo. Madalit sabi, naging maayos ang katatayuan ni Juan na sure na siya sa heaven dahil inako ng Panginoon ang kanyang pagkakasala. Tapos ito po sa instead na pupunta siya sa impyerno, si Juan, naramdaman ng Panginoong Jesus yung hirap na pag meron nga kasabihan, ang buhay natin parang impyerno. Di ba? Minsan narinig natin yun. Pero yun po, naramdaman ng Panginoon yung hirap na ginampanan niya sa krus, parang impyerno, ibig sabihin. Kaya yung pansamandalian lang. Sandali lang na nahirapan ng ating Panginoon, pero yung buhay ni Juan na walang hanggan, makakamtan niya ay habang buhay na tatanggapin niya sa langit. Di po. Ayan. Naging anak ng Diyos si Juan. Yung lahat ng binigay niya ng Panginoon, napunta na kay Juan. Juan de la Cruz. Parang Juan, ako, my name is Juan also eh. Pero, grand po pinito ko. Hindi po Juan de la Cruz. Ayan, si Juan de la Cruz, walang kasalanan na. Fully paid na siya. Ibig sabihin, wala na siyang utang. Pinagbayaran na ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang importante. Dahil doon ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Pero ang Panginoon, napakahirap, napakahirap na dinanas niya. Tayo, tatanggapin lang natin ang Panginoon. Ganun lang kadali. Huwag lang matigas ang ating puso. Ang Panginoon talagang binuhat niya yung mundo. Dala-dala niya yung cross. Pumunta siya, pinalo siya, binugbog siya, kung ano ng mga gamit na nilatay sa katawan niya. Pero tinanggap niya po yun dahil yun ang binigay sa kanya ng Ama na ang tagapagligtas na madadalan ng Panginoong Jesucristo sa buong daigdig, sa buong mundo. Dalan-dalan niya po. Alam niyo po, totoo lang, ang Panginoon, ang Diyos Ama, napakabait. Ang Diyos ay pag-ibig. Kasi, nung time ng Old Testament, hindi po ko lalayo sa ating topic. No? Ipakita ko lang ang pag-ibig ng Diyos na wala pa tayong Kristo. Binigay niya ang kanyang, nagbigay siya ng isang mahalaga para sa atin ang kanyang tupa. Yan tupa, hahain buhay yan eh. Parang perfect na binigay niya, parang pantakip sa kasalanan ng Old Testament. At ang kanyang, every year to po yun. No? Every year. Kung malaki ang iyong mayaman ka, camel. Pero isipin mo, paano ihahain yung camel? Di doon mo ihahain, kung saan siya nandun. Batakin mo lang, di ba? Ihahain mo yan para pantakip sa kasalanan mo. Yun ang pag-ibig ng Diyos, Diyos Ama. Bigay naman sa atin, yung bibigay natin sa Panginoon, yung walang kapintasan. Yun nung that time ng Old Testament. Walang pilay, walang sugat, perfect. Isyampuhin mo pa yung bago gumihain sa Panginoon. Kasi yun ang pag-ibig ng Diyos. Pero dito ngayon sa atin sa New Testament, binigay ng Panginoon ang Diyos, si Jesucristo ang kanyang second person, si Jesus Christ. Isipin po natin, binigay ng Diyos Ama si Jesus Christ para mag-connect ulit tayo sa Diyos Ama, si Jesus Christ. Yun po yung binigay ng Diyos para maitay tayo sa Diyos Ama yung connection natin. Yung ibang iglesia, walang ganun eh. Tayo lang. Dahil yun po yung nasa banal na kasulatan at tinuturo po sa atin. Sa aking experience, talagang nakita ko ang kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang power, ang kanyang sakripisyo. Sa ibang kasi iglesia, tanggap lang ng tanggap eh. Dito po sa atin ay lalago ka at atin ka ng lahat ng
gawain sa Panginoon. Kunyari, tumanggap ka na, hindi na po yung tapos. Kailangan po natin na magpunta sa church, patulong tayo sa mga opisyalis ng iglesia, deacons, mga member ng church, tutulungan tayo para tayo lumago. Yung para tuloy-tuloy na ang ating pagkaunawa sa Panginoon. Hindi po tayo tumanggap na, okay lang. Pero nandito na, labas na sa kabilang tenga. Ganun po. Kailangan merong continuous na pag-aaral. Ngayon po ay balik tayo dito sa naasahan na si Kristo ay ang pait at ang impyerno na sumigaw sa cross na Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Di mo, nasaktan ng Panginoon? Napakahirap ang nangyari sa Panginoon. Alam mo, noong that time, si Jesus Christ, nung namatay, ibinaba na siya. Pero yung mga nasa kanan, kaliwa, yung isa nakakilala sa Panginoon, yung nasa kanan. Pero yung po, iniiwan na yun eh. Wala nang kwenta yun. Pinandidirihan po ng mga lahi niya yun. Pero ang Panginoon, binaba agad, dinala sa kanyang kalalagyan, no? After that, 3 days, nabuhay ang Panginoon. Pero ako, pumasok din sa isip ko, pagsara ng pinto, pamayo na yun eh. Pero nakita natin na ang Panginoon, after 3 days, tumayo siya. Yun ang nakalagay sa kasulatan. At para makita natin ang katotohanan, nakita ng mga nagsiparoon. Pero ang totoo niya sa akin, kasi ilang oras lang, pag namatay ka, ayoko na, di ba? Mabaho na yun, ilang minuto. Pero Panginoon, hindi, presyon, walang nangyari doon, parang natulog lang. Tapos bumangon ng after 3 days. Yung po ang, kung walang pagbangon ni Kristo sa kanyang pagkamatay, walang kwenta ang ating pangangaral, di ba? Walang kwenta. Sa kanila, okay lang, kasi hindi naman sila naniniwala si Kristo Diyos eh. Si Kristo ang daan, ang katotohanan, tambuhay. Kaya ang tanong po ay, kaya ba natin to ang pagkakilala natin sa Panginoon, kailangan tanggapin natin siya, bilang natin sariling tagapagligtas. Si Kristo ay namatay para sa inyo, kunyari, kayo si Juan de la Cruz, para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Oo naman, pero yan ang sagot niyo. Pero dapat ito ay gawin ng sa buong kalooban ng buong puso at lubos na naunawaan ng pag-ibig na sabihin ng desisyong ito. Tanggapin po natin ang katotohanan na tayo ay makasalanan. Si Kristo lang po ang daan ng ating kaligtasan. Sino ba tayo? Minsan tayo, mayaman tayo. Hindi natin mo, marami akong pera. Kaya nga sabi sa Bible, mabuti pa raw ang kamit, papasok sa butas ang karayom eh. Kaysa sa mayaman, pupunta sa langit. Hirap. Kasi, nagbigay ako ng mga kapatiran namin doon, binigyan ko ng pera, binigyan ko lahat ng kailangan, binigyan ko ng ayuda. Di ba? Pero hindi po yun. Hindi po sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng tayo, mayaman. Hindi sana dinala ng Panginoon yung professional consultant, yung accountant. Para matrace niya yung kung gano'n ka na makarami, sa langit ka na kasi marami ka na bagay. Hindi po. Si Kristo lang ang kabayaran ng kasalanan. Ilan po. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus para maging kapalit, substitute ng kasalanan natin. Yan po ang tema ng ating mensahe. Siya ay namatay sa krus upang maging kapalit nating lahat. Si Kristo ang ating walang kasalanang handog. Siya po ang pinaka-handog na binigay ng Diyos Ama, si Kristo, sa atin. Kaya salamat ako, sabi sa inyo, magsilang eh. Naintindihan niyo po ang aking mga inihayag. Sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Maraming salamat at tayo manalangin. Panginoon Diyos na maibigin, kami po ay dumadalangin sa inyo ng konting
salita mo na aming napakinggan. Nawa ay tumamo sa aming puso't isipan at madala namin to hanggang sa aming pag-uwi. At naway maipatuloy namin din na ang kalaman na ito ay lumago sa aming buhay upang kami patuloy na lalakad na sa iyong kalooban. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa mga nagsidalo, sa mga tahanan, sa mga kasambahay na nakikinig. Nawa ay naintindihan nila ang kahalagaan ng kamatayan ni Kristo para sa aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, dinadalangin namin hanggang aming pagpatuloy na paglilingkod sa araw na ito ay handa mo lahat at aming mga puso't isipan sa aming matututunan. Alat na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ay sila, no? Thank you, Deacon Johnny, for that message. And may we also have the burden to share the message to those who are still lost.